si Tambi, ginawang Diyos. Ay siyempre, hindi magpapahuli dyan. Si Rowena Guanzon. O ito sa post po ng Gising Pilipinas. Naku, sana all Diyos. Ayan, sa post po ng Gising Pilipinas, ang sabi dyan, may AX dahil kay speaker. May tupad dahil kay speaker. May ayuda dahil kay speaker. Kulang na lang sabihin na bagyo, na may bagyo dahil kay speaker. May araw dahil kay speaker. Ano yan? Ginagawa niyong Diyos? Naku, ayun po yan. Sa post po ni Gising Pinas, sabi daw yan ni Rowena Guanzon. Naku, sana all Diyos. Diyos yan sa mga nakinabang din dyan, di ba? May dahilan kung bakit talagang dikit na dikit sila kay Tamba. Dahil dyan, sa budget. Di ba naalala niyo po nitong nakaraan yung impeachment po ni Vice President Sara Duterte yung nasa Kamara pa? Di ba yung mga pumirma? Pagdating sa eleksyon, may mga nagpaliwanag kung anong dahilan kung bakit sila pumirma. O dito, ito yung AX, yung tupad. Siyempre, kung ikaw yung congressman, dahil sa ayuda na yan, kailangan mo pa rin mabigyan yung nasasakupan mo. Kasi mababalitaan, sa ibang lugar meron tapos sa inyo wala. Baka hindi ka iboboto. O baka hindi ka susuportahan ng distrito mo kasi wala kang nakukuhang budget. Diyan galing ang budget. Kaya ngayon, naging Diyos, sana all Diyos. Parang ito yung yung salitang Diyos, parang ito yung minura ni dating Pangulong Duterte. Kasi yung iba nung nagsalita si dating Pangulong Duterte tungkol sa Diyos, ay maraming nagalit. Pero hindi kasi maintindihan ng iba dyan na ang salitang Diyos ay talagang maraming ibig sabihin. May nag-iisang Diyos at merong Diyos-Diyos. Yung mga Diyos-Diyosan. O, sample na ito. Speaker Martin Romualdez. O diba? Kung kinikilala siyang Diyos at minura siya, ay ewan ko lang kung kasalanan ba. O ito, ayon po sa mga nag-comment sabi ni Mickey, may abusado dahil kay speaker, may gulo dahil kay speaker, may nakaw sa kongreso dahil kay speaker. Ayon kay Mickey yan ha. Sabi ni Orly Amil, dahil kay speaker, nagkakadiletsi-letsi ang bansa. Naku, iba ka talaga, speaker. Ang galing mo, speaker. Sabi ni Ronnie, dahil kay speaker, dinaya ang 2025 budget. Dahil kay speaker, nagkawatak-watak ang mga Pilipino dahil kay speaker. Simot ang kaba ng bayan dahil kay speaker. Pinatapon sa ibang bansa si PRRD dahil sa ambisyon sa politika ni speaker. Sinampahan ng impeachment case si Vice President ID. Wow, ang galing ni speaker. Diba? Talo si Junior. Ang daming nagawa ni speaker. Ang dami talaga. Laging speaker. Sana all. Mapapalitan pa kaya yan? Kung ganyan ba naman, nang dahil kay speaker, sa tingin nyo, papalitan siya dyan? Sabi ni Heidi City, saan naman kukuha si speaker ng pondo? Sa bulsa niya ba? Pera naman namin yan. Kapal na mukha ni speaker. Nang dahil kay speaker. O, di ba? Sabi ni Cesar Crisostomo, hawak nila ang pera pondo ng bayan, di ba? Kaya approve lahat na ang gusto lang nilang i-approve. Sabagay, nandyan yung budget. Depende na sa kanila kung i-approve nila o hindi. Sabi ni John Badjan, yan ang minumura ni Digong. O, ito yung sinabi ko. Yan ang minumura ni Digong na Diyos, hindi yung eternal God. Kasi nakaraan ko kasi hindi po mag-gets po ng mga hinayupak na anti-Duterte kung anong ibig sabihin ni dating Pangulong Duterte tungkol po sa salitang Diyos. Pag kung kayo po'y nagbabasa din naman ng Biblia, mayroong ibang Diyos. May Diyos-Diyosan, yun yung ibig sabihin doon. Ito, kagaya na ito, meron pala tayong Diyos, si speaker. Sana Pero itong si Rowena Guanzon, sayang to nung election pa, nakarang election pa, nagsalita na po ito tungkol sa kay Junior na magnanakaw, na nagkukok, wala pong mga naniwala sa kanya kung hindi yung mga kasama niyang kakamping mananiwala sa kanya. Pero ngayon, bakit yung mga naniniwala sa kanya noon ng mga kakamping ay iba na ang pinaglalaban nila? At ito si Rowena Guanzon ay talagang nakikita nating consistent sa pinaglalaban niya. Kaya niyang panindigan at hindi nadadaan sa ganyan. Kaya maraming mga nagsasabi na pwedeng maging senador ito sa 2028. Ako, approve ako dyan. Pwede po si Rowena Guanzon. Kasi nababasa po natin talaga kung ano ang paniniwala niya. Kailan kaya mapapalitan yung Diyos nila dyan?
Yung Diyos na kilala nilang Diyos na si Speaker, kailan kaya mapapalitan? Naku, bali-balita ko, marami pa rin sumuporta na manatili siya dyan. Huwag naman. Magsawa naman kayo sa mga nangyari ngayon sa bansa natin. Mukhang siya pa yung nagmumukhang pangulo. Ikumpara kay Dunyo. Pero kahit anong gawin niya, kahit Diyos pa nila, hindi mananalo sa 2028 yan. Kilala na po ng taong bayan kung ano yung mga galawan ng mga yan. Lalo kay Speaker, hindi na po nadadaan sa ayuda. Siyempre yung ayuda, pag namimigay sila, tatanggapin talaga ng taong bayan yan. Alam ng taong bayan kung kanino nanggaling yan. Sa tax din naman. Hindi naman sa sariling bulsa ng Diyos nyo yan. Kaya kahit anong gawin nyo, bandang huli, sa 2028, kahit tumakbong senador yan, basta may kalaban. Kasi nanalo lang na itong nakaraan dahil walang kalaban. Sana. Tumakbo lang ng kahit anong posisyon, kahit kapitan. Basta may kalaban. Di ko lang alam kung mananalo yan. Dito na lang. Thank you. Bye-bye.